Mga kababayan, handa na ba kayong pasukin ang madilim na mundo ng ospital sa Quezon City kung saan ang mga anino ay bumubulong ng mga nakakakilabot na sekreto? Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, sumama kay Rodel at Andrea sa isang gabi ng misteryo at takot na hindi nila inaasahan. Huwag bibitaw dahil sa bawat sulok ng lumang gusaling ito, may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Abangan kung paano haharapin ng ating mga bida ang mga nakakagimbal na pangyayari na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, dahan-dahang binuksan ni Rodel at Andrea ang kalawanging bakal na gate ng napabayaang ospital sa Quezon City. Kilala ang lugar na ito sa mga nakakakilabot na kwentong bayan. At ngayon, sila mismo ang magiging bahagi ng isang kwento. Habang naglalakad sila sa bakuran ng ospital, napansin ni Andrea ang mga damong ligaw na tumubo sa mga bitak ng semento at ang mga bintanang basag na tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Parang may mga matang nakatago sa dilim, nag-aabang. Sa loob ng ospital, sinubukan ni Rodel at Andrea na sindihan ang kanilang mga flashlight. Ngunit ang mga ito'y bahagyang nanghihina at nagbibigay lamang ng malamlam na liwanag. Parang mga mata na pilit bumubuka sa pagod. Habang naglilibot, napagmasdan ni Andrea ang mga lumang larawan ng mga doktor at pasyente na nakasabit pa rin sa mga pader. Tila ba ay mga matang nakatingin sa kanila na may mga tingin na hindi mo malaman kung malungkot o nagbabanta. Samantala, si Rodel ay nakaramdam ng kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan, na parang may yumayakap sa kanyang likuran. Ano kaya ang misteryo na bumabalot sa mga pader na ito? Ang bawat hakbang nila ay nagpapalalim pa sa kanilang pagpasok sa kadiliman. Sa pagpasok nila sa isang pasilyo, ang mga yapak nila ay nag-eko sa tahimik na ospital. Tila ba ang bawat hakbang ay bumibigat sa katahimikan at kadiliman. Napansin nilang ang mga pader ay puno ng mga lumang poster ng mga gamot at mga guhit ng mga santong nakapinta sa kahabaan ng pasilyo. Ang mga mata sa mga guhit ay tila sumusunod sa kanilang galaw, nagbabantay, nagmamatiyag. Nang makita nila ang isang hagdang paibaba, nagtawanan pa sila ni Andrea. Nagbibiruan tungkol sa mga kwentong multo. Pero sa likod ng kanilang tawanan, kapwa nila nararamdaman ang kakaibang tensyon sa kanilang pagbaba sa madilim na hagdan. Parang may bumubulong sa kanila, halika, mayroon kang dapat makita. Ang bawat yabag pababa ay parang isang hakbang papalapit sa isang hindi maipaliwanag na kapalaran. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa dulo ng hagdang ito? Habang bumababa sa tila walang katapusang hagdan, ramdam ni Rodel at Andrea ang unti-unting paghina ng liwanag mula sa kanilang mga flashlight. Ang lamig na bumabalot sa kanilang balat ay may kasamang kakaibang bigat na para bang may kung anong puwersa ang yumayakap sa kanila. Grabe ato, parang may ibang mundo sa baba, bulong ni Andrea. Ang boses niya ay nanginginig hindi lang sa takot kundi pati na rin sa ginaw. Pagdating sa dulo ng hagdan, isang mahabang tunel ang sumalubong sa kanila. Tanging ang kadiliman ang kanilang nakikita at ang dulo ng tunel ay tila nagtatago sa likod ng isang walang hanggang dilim. Wala na bang katapusan to? Tanong ni Rodel habang pilit niyang inaaninag ang paligid. Biglang isang nakabibinging ingay ang umalingaw-ngaw sa loob ng tunel. Ang sakit na dulot nito sa kanilang mga ulo ay halos hindi matagalan at pareho silang napaluhod, hawak ang kanilang mga tenga. Aray ko po, ano yon? Sigaw ni Andrea, ang kanyang mukha ay bakas ang matinding sakit. Sa kanilang pagtatangkang tumakas, napansin nilang ang daan pabalik ay naharangan na ng mga guho. Paano na tayo makakabalik? Ang panik na tanong ni Rodel. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, narinig nila ang mga yabag na papalapit, tila may ibang nilalang na kasama nila sa kadilimang iyon.
at sa kanilang harapan mula sa kalaliman ng dilim lumitaw si Tita Lourdes. Ang mukha niyang dati puno ng pagmamahal, ngayon ay tila isang masamang panaginip. Tita? Nautal na sambit ni Andrea. Ang kanyang puso'y kumakabog sa matinding pagkabigla. Sa paglitaw ng figura ni Tita Lourdes, hindi maikakaila ni Andrea ang kakaibang aura na bumabalot dito. Isang malamig at madilim na presensya na hindi niya maipaliwanag. "Andrea, huwag kang lumapit!" sigaw ni Rodel, ngunit huli na ang lahat. Nang lumapit si Andrea sa figura, ito'y biglang nagbago ng anyo at inatake siya. Ang takot na bumalot kay Andrea ay hindi maipinta sa kanyang mukha. "Tulong!" sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay tila nilamon na ng kadiliman. Sa takot at pagkataranta, iniwan ni Rodel si Andrea at tumakas palabas ng ospital. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at magaan, taliwas sa kanilang pagpasok na mabigat at puno ng pangamba. "Kailangan kong makalabas dito," bulong ni Rodel sa sarili, habang ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa bangungot na iyon. Ngunit sa bawat hakbang palayo, isang tanong ang bumabagabag sa isip ni Rodel. Ano na ang nangyari kay Andrea? Ang sagot, kasama ng marami pang misteryo, ay naghihintay sa kanyang muling pagbalik sa ospital na iyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa madilim na lugar na ito? Nagising si Rodel sa labas ng ospital. Ang kanyang damit ay basa ng pawis at ang kanyang hininga ay mabilis, habang siya'y naguguluhan at walang maalala kung paano siya nakalabas. "Anong nangyari? Paano ako nakarating dito?" tanong niya sa sarili habang pilit na inaalala ang mga pangyayari. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib, bumalik si Rodel sa ospital, dala ang pag-aalala para kay Andrea. "Kailangan kong malaman kung nasaan si Andrea," sabi niya, habang nagmamadaling humingi ng tulong sa mga awtoridad. Pero may mga bagay siyang hindi kayang sabihin, mga nakita na hindi niya maipaliwanag. Habang umiikot ang mga araw, ang mga pangyayari sa loob ng ospital ay patuloy na bumabagabag kay Rodel. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may kakaibang puwersa na humihila sa kanya pabalik sa madilim na lugar na iyon. Ano ba talaga ang nangyari doon? At bakit parang may tumatawag sa akin pabalik? Tanong niya sa sariling hindi mapakali. Gulong-gulo ang isipan ni Rodel. Hindi na siya makatulog dahil sa mga bangungot tungkol sa nangyari kay Andrea at sa mga lihim ng ospital. Gabi-gabi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga imahe ng nakakatakot na lugar na iyon. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang bigat ng kanyang konsensya at ang tawag ng ospital. "Kailangan ko nang tapusin ito," bulong niya sa sarili. Kaya't nagpasya siyang bumalik, armado ng isang flashlight at rosaryo, handang harapin ang anumang misteryo at panganib na naghihintay sa kanya. Sa kanyang pagbabalik, dahan-dahan niyang binuksan muli ang kalawanging gate. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang rosaryo at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na harapin ang kadiliman ng ospital sa gitna ng gabi. "Andito na ako ulit, handa na akong malaman ang totoo," sabi niya sa sarili, habang unti-unti niyang tinatahak ang madilim na pasilyo. Ano kaya ang matutuklasan ni Rodel sa kanyang muling pagharap sa mga anino ng ospital sa dilim? Sa huli, natutunan ni Rodel na ang tunay na takot ay hindi lang sa mga multo, kundi sa mga desisyong nagawa natin sa dilim. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyo sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat sa anumang sulok ng inyong kwarto. Baka may nag-aabang na lihim na hindi pa natutuklasan. Goodbye for now.